Ang ikatulo kong tanong, tungkol naman doon sa ako Apocalypse, Revelation, pinadayag. 12:5 12:5 na sabi dito, sabi ni Isaiah, pagigukod ang babae nga nag-anak og usa ka batang lalaki. Matoy pa nila nga si Maria gini. Kay wa may laing babae nag-anak og batang lalaki. Unsa ba ni katinuod? Si Maria ba gini or unsa ba gini? Isip yan, no? Maganda po ito mga kapatid. Kasi nililiteran nila Brother Gomer eh. So, tingnan natin. Ito pong babaeng ito na nanganak, meron po siyang description sa verse 1. Yan. Titingnan po natin yung context ng talata. Ang sabi niya sa description ng verse 1, doon sa babae, at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae na nararamtan ng araw. Abay, sunog si Maria pag literal ito. Tutong. Di ba? Dito na nga lang. Si Maria daw talaga yan. Sige. Yan po, isang babae na nararamtan ng araw. At ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkalaki-laking babae. Abay, sabi nila ang una daw nakarating sa buwan ay sino? Armstrong. Si Armstrong? Ay, si Maria pala. Tinungtungan lang pala yun. Biro kasi nilalagay po natin doon sa tema ng kanilang pagkakaunawa. Sinusundan muna natin yung Sinusundan po natin kasi si Maria daw ito eh. Oo nga. Ang sabi dito, itong babaeng ito na siya si Maria, nasa ilalim niya yung buwan. Nasa kanyang, ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang paa at sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Aba eh. Wala. Sa Red Bull to, nakikita ko nilagyan nila. Hindi lang sa buwan, pati sa bituin nakarating. Di ba? Sabi diyan, at siya'y nagdadalang tao. At siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Yan. Wala namang tala. Na nagsisisigaw si Maria. Oo, wala naman pong tala na ganon, mga kapatid. Tapos, nagtago nga sila, sisigaw pa eh. Tago nga. At ang ibang tanda ay nakita sa langit. Narito ang isang malaking dragong mapula. Naku po. Abay, nung ipananganak ba ni Maria, ang ating Panginoon sa sabsaban, may dragon ba doon? Hindi naman sabsaban ng dragon yung pinuntahan nila. Ay, talagang, nilikot yung Biblia, yung sabsaban niya ng baka, ano mang hayop doon eh. Dragon naman yung nandoon pala. Hindi ba? Ngayon, at siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal. Okay. Hindi po natin idini-deny, number 1, na ang ating Panginoon ay ipinanganak ni Maria. Okay? Sapagkat alam po naman natin na talagang siya ang ginamit ng Panginoon para siya maipanganak. Pero ang tanong, ito po bang babae na tinutukoy sa Revelation ay si Maria? Bakit po nakakatiyak po tayo na hindi po si Maria ito? Tingnan po ninyo sa verse 6. Tumakas ang babae sa ilang na dooy ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon ay siyang ampuning 1,260 araw. Tingnan po ninyo. So, ibig sabihin, itong babae na ito, hindi po talaga ito literal na babae. Yun po yung dapat nating maintindihan po dito. Ngayon, pagdating po doon sa verse 14, tingnan po ninyo sa verse 14. At sa babae, ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki. Kailan nung nagkapakpak si Maria ng... Sunog yung pakpak sa buwan. Kasi may damit siyang araw pala. Tapos, nakikita nyo na mga kapatid na hindi po siya literal. Tama. Kasi hindi naman kailan nagkaroon ng pakpak si Maria. Ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas. Parang ibon hanggang tuloy. sa kanyang tahanan na pinagkandilian sa kanya ng isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Isipin mo itong panahon na ito, 1,200 years. Hindi naman po ganun nabuhay si Maria. Ngayon, ibibigay ko kay Brother Johnson, sino ba yung babae na tinutukoy dito? Yan. Kasi natiyak po natin hindi si Maria talaga. Ay, Brother Johnson, sino ba yung babae na yan?
Tingnan po natin mga kapatid, sa Bible ay mayroong tinatawag na mga may ibig sabihin yung babae. Siguro ang unang babasahin ko na lang ay yung sa panahon na lamang po ng ating ito na muna, yung Roma 9:4 hanggang 5. Kung titinan po natin dyan, ay tinutukoy yung Israel, na pawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkup at mga kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Pawang mga ano daw? Israel. Talatang 5. Na sa kanilang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. So nakita nyo, yung lahi ng Panginoon ay Israelita. Isa sa anak ni Israel o ni Jacob na tinawag na Israel ay si Juda. Doon galing ang lahi ng Panginoon. Siya po ay lahing Hudyo. Ibig sabihin, ang babae na tinutukoy ay yung Israel. Kung bakit may putong na bituin, kasi yan yung 12 tribes. No? 12 tribes at yung 12 disciples naman sa New Testament. So, ibig sabihin yung babae ay ang bayan ng Diyos. Ano? Siya po yung bayan. Kaya nga ang Revelation chapter 12, ito ay tungkol sa tunay na iglesia. Na lumitaw ang ating Panginoon, ang tunay na iglesia hindi nagsimula sa New Testament. Galing pa sa Old Testament. Galing pa sa mga Israel. At galing doon ang lahi ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, ipinanganak siya galing sa lahi ni Israel. Okay? So yun po ang ibig pong sabihin sapagkat marami pong talata na ang Israel ay tinatawag na babae ng Sion. Kung papansinin po ninyo mga kapatid, dito sa Galatia 4:26 ay tinutukoy po rito ang Jerusalem. Nasabi po dyan, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Kasi tayo, ang sabi po doon sa Juan 1:12, kung titingnan po natin, yung sumampalataya, mga kapatid, ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang sabi po siya sa verse 7, datapat ang lahat ng mga kanya nagsitanggap, ay pinagkaluban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos sa makatibagay ang mga nagsampalataya sa Kanya. Kaya sabi doon sa Galatia, ina natin yung Jerusalem. Ang Jerusalem ay sentro ng tahanan ng bayan ng Diyos, yung Israel, sa Old Testament. Sa New Testament, ay yan naman yung ibig sabihin, ay pinangunahan naman ng 12 alagad. Kaya ibig sabihin po, yung 12 bituin ay nagre-represent sa 12 tribes of Israel na sinasabi, yung bayan mismo ng Israel, yung babae na tumutukoy, ayon sa Galatia, ito po yung ina natin. Kasi nung sumampalataya tayo, naging mga anak ng Diyos din tayo. Kaya yung tunay na iglesia, nagsimula pa sa Old Testament, mga kapatid. Kaya nga si Apostol Pablo ay may tinutukoy dito sa 2 Corinto 11:2. Ang sabi niya, mga kapatid, sapagkat ako'y naninibuho tungkol sa inyo ng paninibuhong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo maharap po kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Kahit ang mga Kristiyano, inihalintulad din sa dalagang malinis. Kaya nga yung babae, nakakulay puti, dalisay. Ibig sabihin, pure ang katotohanan o yung nakabalot sa tunay na iglesia ay pure katotohanan. Walang halo ng sinungalingan. So, ang katangian na tunay na iglesia, nasa kanya yung dalisay na aral. Nakatungtong sa buwan. Yung buwan, kung pag-aralan natin yung science, ay kumukuha siya ng liwanag sa sun. Di ba? Therefore, yung sun ay tinatawag na katuwiran o righteousness, katuwiran ng Diyos. At yung buwan ay reflection ng righteousness ng Panginoon. Ito po yung Bible. Ibig sabihin, ang tunay na iglesia, ang pundasyon niya, Biblia. Kaya nakatungtong siya sa buwan. Nadaramta ng araw, katuwiran po ito ng Diyos, righteousness. At yung 12 tribes, ito po yung 12 tribes of Israel at saka 12 apostles, mga kapatid. So, yan po yung ating ibig sabihin ng mga simbolo na ginamit doon sa chapter 12 ng Revelation. Okay po? Okay. Namo ko ko'y barkada ba, close nga amigo, classmate po nako.
nga okay ra daw kuno og bino. Kanang wala daw kuno gibawal sa Israel ang bino. Kay dagang kay siyang mga tekstong gisend nako. Ang usa gigamit niya ang Salmo 104 verse 15 nagaingon diha ang bino makalipay sa tao. Salmo 104 verse 15. Usa ni sa daghan niyang Psalms 4? Psalms 104 104. verse 15. Sa daghan pa mga bersikulo yang gihatag nako nga okay ra daw kuno ang pag-inom. Gibawal ra kuno ang paghubog. Okay ra daw kunong moinom. Ako na si Arcel Aseñero from Burgos Tagbilaran Church, SDA Church. Ayan. Ang sabi diyan, at ang alak na nagpapasaya sa puso ng tao at ng langis upang pasilangin ang kanyang mukha at ng tinapay na nagpapalakas ng puso ng tao. Mga kapatid, ganito po yung pag-aaral tungkol sa alak. Ang akala kong gagamitin ay yung nasa Bagong Tipan, pero ito na lang po sundan natin. Ganito po, yung pong wine sa Old Testament, hindi natin maitatanggi na meron po talagang mga umiinom. Pero hindi po natin masasabi na iniutos ito ng Panginoon na uminom kayo ng alak. Ginagawa po nila ito. Pero tandaan po natin, meron pong dalawang klase ng wine. Yung nakakalasing at hindi nakakalasing. Yung wine na nakakalasing, sa umpisa, hindi nakakalasing yan. Pag yan ay fermented na o pinatagal, nakakalasing yan. Pareho sa tuba ba? O, sa unang kuha mo, tamis, matamis yon. Pero pag ilang araw na yon, mahubog ka na, malasing ka na rin yan. Ganon din po yung mga fruit juice na ginagawa po nila noon. Sa umpisa ay hindi yan nakakalasing. Kaya kung may mababasa ho tayo rito na wine or alak ay pagka walang nalasing, ibig sabihin yan, yun yung mga bagong alak lang kasi ang translation eh. Alak lang ang translation sa Tagalog, bino, sa Bisaya, or wine sa English. Kaya nakakalasing man yan o hindi, ay pareho lang po ng translation. Kaya kahit tingnan po ninyo yung Hebrew word niyan, kay nakakalasing o hindi, pareho lang po yung Hebrew word niyan. Pero ang pagkakaiba lang niyan, sa umpisa ay hindi yan nakakalasing. Ayan. Kaya kung titingnan po natin yan, at ang ng alak na nagpapasaya sa puso ng tao, at ng langis upang pasilangin ang kanyang mukha, at ng tinapay na nagpapalakas sa tao. Tandaan po natin mga kapatid, marami pong mga nakasulat sa Biblia, hindi prescriptive, kundi descriptive. Ayan, may doktor tayo. Pag sinabing prescriptive, required yan na piniprescribe na gawin mo. Pag descriptive yan, dinidescribe yan, pero hindi mo kailangan gawin. Parang halimbawa ng nag-asawa, si Solomon, pagkadami-dami, wala akong prescription doon. Nilagay lang po doon, describe lang po doon, pero hindi ibig sabihin kailangan po natin tularan, mga kapatid. Kaya sa Biblia, wala ho sa kautusan ng Diyos na uminom kayo ng alak. Marami pong mga uminom, pero descriptive lang po siya, mga kapatid. Mayroong piniprescribe doon sa unang Timoteo, mga kapatid, pero yun ay mix with water. Kasi nga, sa panahon ni Timoteo, nandun siya sa lugar na hindi safe yung tubig. May sakit siya may problema siya sa sikmura. Kailangan niyang hindi uminom ng tubig lamang para ma-neutralize or mapatay yung mga pwedeng maging dahilan para sumpungin siya ng sakit sa tiyan, ay hinaluan po ng alak. Ang purpose ay para gamot, hindi para maglasing. So, yun ang tinitingnan po natin. Kaya nga, mas gusto po natin na titingnan yung mga kontekstong ginamit niya. So, dito makikita po natin, hindi ho siya prescriptive, mga kapatid. Ginawa lang po ito nila. Pero, hindi po yan sinabing may nagkandalasing po dyan. Sapagkat maaring yung wine na tinatawag dyan ay hindi yung nakakalasing. Okay. Yung pong alak na tinutukoy sa Biblia, anumang alak po yan, ay hindi po yan tanduay. Naman. Hindi po yan Impelites. Hindi San Miguel Lights. No, hindi po yan. Hindi po yan yung mga alak na pinag-uusapan po natin. Kasi nga, ngayon iba na po yung context ng alak eh. Kapag sinabi nating alak ngayon, pundador. O kaya kung ano-anong mga, di ba, emperador. Alam po natin yan, mga kapatid. Okay? Ngayon, sa Bible, katulad ng binabanggit ni Brother Johnson, kapag ka binanggit yung alak, ay
Katulad halimbawa nito, tingnan po ninyo sa Isaiah 65 verse 8. Pansinin po ninyo ito. Mas maganda, basahin din natin sa English. Sabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon kung paanong nasusumpungan ang bagong alak saan? Sa kumpol. Ano yung kumpol? Lagay nga natin sa English. Thus said the Lord, as the new wine is found in the cluster. Ibig sabihin yung katas mismo, tinatawag din palang alak sa Bible yan. Oo, kahit bago. Kapatid, no? Kahit na yung ubas na kapipitas mo, ang tawag pa rin dyan, alak pa rin eh. Ano? Ngayon, pagdating doon sa mga alak, alam naman natin si Noe na lasing. Si Lot, nilasing. Mayroon talagang alak na nakakalasing. Okay? Yun yung mga fermented na nga, mga kapatid. Kaya lang, sa ating pong panahon ngayon, ano po ang, ito na lang, ilagay po natin sa tamang perspective. Ano po ang pakiramdam nyo kapag ka merong isang elder dyan na pasuray-suray, nasalubong nyo sa daan, pasuray-suray, at hindi alam ang pinagsasabi, elder sa church, how would you react? Sige nga. Hindi ho ba, mga kapatid? So, dito natin makikita na minsan, meron tayong mga iniisip na tama. Kasi nga, gusto natin ipagtanggol eh. Pero pag nakita mo yung epekto, hindi pala tama. Hindi ho ba? May tama. Oh, may tama pala. Oh. Kaya nga, ibig sabihin, yung ating pagkaalam sa katotohanan, hindi lamang yung basta-basta nabasa mo sa Bible. Ang sabi nga ni Apostol Pablo mabuti ang hindi uminom ng alak ni kumain ng inihandog sa Diyos-Diyosan kung ikaw ay nakakatisod. Paano ka magiging example? Seventh-day Adventist tayo, nangangaral tayo ng gospel, and then makikita yung ating mga pastor dyan, pasuray-suray. Nasa tama ba tayong witnessing kapag gaganon ang ating makikita? So, practicality speaking talaga, hindi po talaga dapat makita sa isang Kristiyano. O, tingnan po ninyo ang sabi ni Apostol Pedro. Basahin po natin yung unang Pedro 4:1. Alam nyo, nung nabasa ko po ito, mangatwiran ka na kung gusto mo mangatwiran. Pero kung ikaw talaga Kristiyano, maniniwala ka dito. Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpatigil sa kasalanan. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Kaya pala ang ating Panginoon ay nakapagtiis, no? Sapagkat nilabanan niya yung hilig ng kanyang laman. Masarap talaga uminom. Nagpapasaya nga sa puso eh. Sabi doon sa awit, di ba? Pero ang sabi niya, kung papaano nga si Kristo daw ay nagbata sa laman, dapat magsandata rin tayo ng ganito. And then, verse 2, magandang balita, Biblia ito. Ayan. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ang sabi diyan, huwag na tayong mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon. Ilang taon na ba tayong lumaklak? Aminin natin, yung iba, bago naging Adventist, talagang, di ba? Makikita mo dyan, pasuray-suray eh. Pero nung naging Kristiyano na, ang sabi niya, huwag na tayong mamuhay sa laman sa ating nalalabing panahon. Sabi niya, kung ako ay 48 years old na, tapos mabubuhay ako hanggang 70, ilang taon na lang yon. Verse 3, tingnan mo ninyo. Sapat na, sabi ni Apostol Pedro, sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil. Na ano? Na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, at, kita mo na, kasama inuman eh. Paano yan? Sapat na yung panahon na ating iginugol dyan, sabi ng Apostol Pedro. Maaari sa Apostol Pedro doon, umiinom din. Kaya lang sabi niya, tapos na. Tigil na tayo sa kahalayan, masamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman. At sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. May pulutan yan. Kasi yung mga pulutan nila, hinandog din sa Diyos-Diyosan. Ano pang gusto ninyo? Verse 4, ituloy natin. Sila ay nagtataka. Ito na. Sila ngayon ay nagtataka
na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan. Ayo. Kaya't kayo'y nilalait nila. Totoo, no? Oh, hindi na umiinom, may pinagtatawaran. Oh, tingnan nyo na. Oh. Ay nung hindi Adventist, kasama sa tagayan eh. Mm. Ay nung nailubog na, o pare, tagay mo na. Pare, iba na ako. Ayun. Nagtataka sila ngayon. KJ mo naman. Oh, di ba? So ito yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Kaya yung mga gusto pang uminom-inom dyan ng isang tagay sa tagumpay, sabi ng Apostol Pedro, tigil na. Oo, tapos na eh. Sapat na yung panahon na iginugol natin dyan. Mm. Okay? Huwag natin gayahin yung kasiyahan ng mga hentil sa pag-iinuman, sa paglalasing, sa kalayawan. Okay? Sana po ay naging maliwanag yung bagay po na yon. Okay.